Naranasan mo na bang dumating sa puntong nagigising ka na lang na parang may mabigat na bato sa dibdib? Na parang kahit anong gawin mo, hindi pa rin sapat. Yung tipong lahat ng tao may expectations sa'yo, pero ikaw mismo hindi mo na alam kung kaya mo pa. If that sounds like you, pause ka muna. Kasi sa video na to, hindi lang tayo magbibigay ng simpleng time management tips. Pag-usapan natin kung paano mo may papaglaban ang sarili mo sa gitna ng pressure, nang hindi ka naubos. Number 1, huwag mong ikulong ang sarili mo sa hustle culture. Sa panahon ngayon, parang kapag hindi ka pagod, parang hindi ka productive. Lahat ng tao may grind mindset. Work hard, play hard. Sleep is for the weak. Pero teka lang, hindi mo kailangang sirain ang sarili mo para matawag na hardworking. Tandaan mo to, ang tunay na success ay hindi lang nakikita sa dami ng trabaho na kaya mong gawin, kundi kung paano mo ito nagagawa nang hindi nawawala ang sarili mo. Kapag di mo na maalala ang huling beses na nakahinga ka ng maluwag, maybe it's time to rethink your priorities. Number 2, know the difference between pressure and growth. Pressure is normal, pero hindi lahat ng pressure ay healthy. Growth happens when challenges push you to learn and improve. Destruction happens when pressure makes you feel trapped, helpless, and exhausted beyond repair. Kapag ang pressure ay nagbibigay sa iyo ng motivation to improve, good. Pero kung pakiramdam mo unti-unti ka nang nawawala sa sarili mo, kailangan mong mag-step back at magtanong, ito ba ay pagtitiis na may saysay o sinasayang ko na lang ang sarili ko? Kung yung pressure ay wala nang naidudulot na maganda kundi burnout, maybe you're not in the right place anymore. Number 3, stop letting work define your worth. Minsan, kaya tayo nalulunod sa pressure ay dahil pakiramdam natin na kasalalay ang self-worth natin sa trabaho natin. Kapag na-promote, successful ka. Kapag napagalitan, failure ka. Kapag may mali kang nagawa, wala kang kwenta. Pero teka lang, ikaw ay higit pa sa trabaho mo. Hindi mo kailangang maging perpekto para maging worthy bilang tao. Hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo sa lahat ng oras. Your value does not decrease just because you're struggling. Kung napapagod ka na sa pressure, paalalahanan mo ang sarili mo. Hindi ako defined ng trabaho ko. Ako ay may halaga kahit anong mangyari. Number 4, learn to protect your energy. Isa sa pinaka-underrated skills sa workplace ay hindi lang ang pagiging magaling sa trabaho, kundi ang pagiging magaling sa pagprotekta ng sarili mong energy. May mga task na importante, pero may mga task na hindi worth it ang stress. May mga taong nakakatulong sa growth mo, pero may mga taong inuubos lang ang energy mo. Hindi lahat ng laban dapat mong ipaglaban. Matutong mamili ng energy investments mo. Kapag natutunan mong pangalagaan ang mental space mo, mas magiging matakag sa tanong pressure. Number 5, huwag mong ipagpalit ang kalusugan mo para sa trabaho. Let's be real. Kapag nagkasakit ka dahil sa overwork, may papadala silang kapalit mo. Kapag napagod ka, may magpapatuloy ng trabaho mo. Pero kapag naubos ka, walang ibang pwedeng maging ikaw. Kaya tanungin mo ang sarili mo, worth it ba ang stress na to kung kapalit ay health ko? Kapag 10 taon mo lang ngayon, ito pa rin ba ang gusto kong ginagawa? Trabaho mo ang isang bahagi ng buhay mo, pero hindi ito ang buong buhay mo. Number 6, reconnect with the bigger picture. Kapag overwhelmed ka na, take a step back at tanungin ang sarili mo. Ano ba talaga ang gusto kong mangyari sa buhay? Minsan sobrang busy natin sa pagsisikap na sumabay sa sistema, nakalimutan na natin kung bakit natin ito ginagawa. Kung ginagawa mo lang ang trabaho mo, dahil natatakot ka mawalan ng income, baka kailangan mong pag-isipan kung ito ba talaga ang path na gusto mo. Kasi kung patuloy kang magtitiis ng walang malinaw na dahilan, kahit gaano mo kahusay i-manage ang pressure, hindi ka magiging masaya. Number 7, know when it's time to let go. Pinakamatinding tanong sa lahat, kailan mo malalaman kung dapat mo nang bitawan ang isang bagay? Kapag naramdaman mong hindi ka na natututo, hindi ka na masaya kahit papaano, puro stress na lang at wala ng fulfillment, mas marami nang nawawala sa iyo kaysa sa natatanggap mo. Baka panahon na para humanap ng ibang direksyon. Hindi ka mahina kung sumuko ka sa isang bagay na hindi na healthy para sa iyo. Minsan, ang tunay na tapang ay yung marunong kang lumayo sa bagay na hindi na nagdadala ng halaga sa buhay mo. Sa dulo ng araw, ang trabaho ay trabaho lang. Ang buhay mo ay mas malawak kaysa sa isang role, isang position o isang kumpanya. Pwede kang magtagumpay nang hindi mo sinisira ang sarili mo. Pwede kang maging excellent nang hindi mo kailangang masunog sa stress.
pwede kang magkaroon ng magandang career nang hindi mo iniiwan ang sarili mo sa proseso. At kung feeling mo nahihirapan ka na talaga, tandaan mo to, ikaw ay hindi isang machine. Ikaw ay isang tao na may pangarap, may damdamin at may halaga, kahit anong estado mo sa trabaho. Kaya next time na maramdaman mong nilalamon ka ng pressure, stop ka muna. Huminga. At tanungin ang sarili mo, sino ako sa likod ng trabaho ko? Kapag nahanap mo ang sagot, mas kaya mong lumaban nang hindi mo nililimot ang sarili mo. Kung nakarelate ka, comment down below ang pinaka-eye-opening na lesson para sa iyo. At syempre, like, subscribe, at i-hit ang notification bell para sa mas marami pang content na tutulong sa iyo na hindi lang mag-survive sa trabaho, pero magtagumpay sa buhay. Hanggang sa susunod, alalahanin mong ikaw ay mahalaga.